seryoso to ha, hindi to basta-basta dapat binabaliwala lang, especially if you are a parent. Ako po si Celeste, isang PWD. Nabulag po ang isang mata ko noong 2021 dahil sa retinal detachment. Sharing is caring po para sa akin. Tuloy lang ang buhay, magpakapositibo, at magtiwala sa Panginoon. Welcome po sa channel ko. Hello kapatid, I hope you are doing good. Thank you for clicking this video. Alam nyo, the main objective talaga kung bakit ako nag-put up ng channel na ito is for awareness. Lalo na dun sa mga katulad ko na may myopia, sobrang labo ng mata, and nagpo-progress over time. For everyone to be aware yung danger ng pagkakaroon ng myopia na hindi lang basta malabo lang ang mata mo, that it can lead to retinal detachment. Kasi gusto kong makatulong, ayokong maraming matulad pa sa akin kasi hindi madali. Especially now, 'di ba? It's digital era, digital age. Halos lahat tayo nakatutok sa cellphone. Especially the kids. I don't know if you notice, pero there are kids na talagang at a young age they wear glasses, and hindi lang basta glasses. You can see that the glasses are thick, makapal. So kaninang nasa labas ako, may nakita akong bata, kasama niya syempre yung parent niya. Siguro I think around 7 or 8 years old, batang lalaki. Tapos makapal yung salamin niya. And kapatid, trust me, if you are a parent yourself at meron kang anak na katulad nung batang yon, it's a serious thing. Huwag mo siyang baliwalain. So sa video na ito, may isi-share ako sa inyo. Ikinababahala ng Department of Health na pabata na ng pabata ang mga Pilipinong nangangailangan ng salamin sa mata. Ayon sa kagawaran, hindi na lamang anya genetic ang dahilan ng eye disorders ngayon sa Pilipinas. Lumalabas sa pag-aaral ng DOH na isa sa bawat 3 batang Pilipino ang nearsighted dahil sa madalas na paggamit ng gadget. Ayon kay DOH Undersecretary Eric Domingo, mas madalas lang nakababad sa cellphone, tablets, desktops at laptops ang mga bata ngayon kaysa sa physical activities. Pero nakita natin ngayon parang nagiging nagiging epidemic proportion siya kasi especially in the most developed countries, pero kasama na rin mga syudad, katulad ng Metro Manila. For example, ang rate ngayon ng error of refraction o yung myopia or nearsightedness sa bata, umaabot na ng 30%. So ang taas-taas na. Nearsightedness ang error of refraction sa mata ng isang tao, kung saan malinaw ang nakikita kapag ang isang bagay ay malapit at malabo kapag malayo. Bagaman hindi ito nakakahawa, maituturing ito ng World Health Organization na isang epidemya dahil sa mabilis na pagdami ng mga batang Pilipinong lumalabo ang mata. Yun ang tawag ng WHO, no? Pero alarming talaga yung trend ng pagtaas, no? Nagiging nearsighted ang mga tao. Pinapaalalahanan naman ng DOH at ng mga pedia ophthalmologist ang mga magulang na huwag gawing babysitter ang mga gadgets sa bahay. Mas makabubutian nila sa isang bata na magkaroon ng outdoor activities 1 oras araw-araw. Dapat hikayatin nila ang mga bata na makipaglaro sa ibang bata kaysa sa paglalaro o panonood ng mga videos sa loob ng bahay gamit ang gadgets. Ang mga bata ngayon, puro malapit na lang ang tinitingnan, cellphone, tablet, TV, computer, kaya hindi rin nagde-develop na siguro normally yung kanilang mga mata. Kailangan ang bata, meron siyang at least 1 hour a day na outdoor activity. Parang ang nakikita na yung exposure to sunlight also improves development of the eyes. Ang grade 1 student na nga na si Mark, kabata-bata pa'y may salamin na. Ang ating mga mata, ang isa sa pinakamaliit ngunit critical na bahagi ng ating katawan. So pagpasok ng ilaw, dumadaan siya sa several layers ng mata natin. Una muna sa cornea, and then papasok siya sa lens, and then ang pinakahuli, yung retina. Tapos nagsisend siya ng signal sa brain natin. Ngunit pahirapan ito para sa grade 1 student na si Jonard. Walang po salamin ako. Hindi ko na po nakikita yung blackboard. Kaya pag may pinapakopya ng kanyang guro sa pisara, Lalapit na yan sa harapan, uupo na sila dyan. ang pagkalabo ng kanyang mata, nakakaapekto na sa pag-aaral ng bata. 80% of learning is visual. Yun ang malaking dahilan kung bakit napaka-importante ng klarong paningin. Alam niya, super relate ako sa kanya. And to think, grade 1 pa lang siya, ganyan na siya. Ako, I remember, I started wearing glasses, grade 3 ako. And when I had my first
eyeglasses, ang grado ng mata ko at that time was around 400 na. So, mataas na talaga. Ganyan din yung ginagawa ko. Umuupo ako sa harapan para maisulat ko kung ano yung nasa blackboard, nasa Manila paper. So, sobrang struggle sa akin talaga, lalo na kung yung nakasulat sa blackboard or sa Manila paper, maliliit. Napakahirap ng malabo ang mata, sobra. Going back dun sa batang nakita ko, I could really tell na talagang malabo yung mata niya. Kasi makapal yung glasses niya. And you know what, every time I see kids na ganon, may kurot sa puso ko naaawa ako sa kanila. Kasi I started wearing glasses at a young age, pero hindi naman yung ganun kabata. Ngayon kasi, sobrang pabata na ng pabata yung mga nagsusuot ng glasses. I mean, they start at a very young age. Seryoso to ha, hindi to basta-basta dapat binabaliwala lang, especially if you are a parent. So, if you are a parent yourself, at napapansin mo na yung anak mo ay ganyan, hirap, kausapin mo. So, kapatid, kamustahin mo yung anak mo. Tanungin mo siya, kamusta ang paningin mo? Nakikita mo ba to? Ganito kalayo? If you find out na may struggle, then might as well, ipa-check up mo na siya. Yung comprehensive eye check-up, yung masisilip yung loob ng mata, makikita kung kamusta na ba yung loob, may kung ano-ano ba dyan. Kasi pwedeng hindi siya nagsasabi Baka nahihiya. Siyempre, additional gastos ang salamin. Ako, I'm thankful to God kasi vocal ako sa nanay ko. Ma, nahirapan ako So, talagang pinapasalaminan ako ng nanay ko. So, kahit it's out of the budget already, magpo-produce yung nanay ko ng pera para lang mapasalaminan ako. Kasi alam niya, nahihirapan ako sa school. Nung kabataan ko, wala pa naman cellphones. Pero, malabo na ang mata ko. How much more pa yung mga kabataan ngayon na digital era? It's digital age wherein halos lahat may kanya-kanyang cellphones, gadgets, computers. So if you are a parent yourself, talk to your child, talk to your children to find out not just how they're doing in school, pero kung kamusta ba yung paningin nila, lalo na if sila yung tipong babad sa gadgets. Kasi aminin natin o hindi, ang kabataan ngayon, alam mo yun, simula umaga, tanghali, gabi, nakatutok sa cellphone Yung radiation na nanggagaling sa mga screens ng phones, ng computer, ng gadgets, it can directly affect the eye. Screens are eye killers. So if hindi talaga maiwasan ng mga anak natin or kahit tayo as adults na magbabad sa gadgets, sa cellphones, sa computers, then bumili tayo ng anti-radiation glasses. Ang maganda nga sa ngayon kasi yung mga eyeglasses sa market, package na sila Kumbaga, may grado na, may anti-radiation na, tapos transition pa. O diba ang cool? Dati wala namang ganyan. Transition glasses, I don't know kung naka-encounter na kayo nun. Yun yung tipong pag nasa labas ka, let's say maaraw, nagba-blacken yung lens. Tapos pag bumalik ka ulit indoor, babalik siya sa normal state, na clear ulit. Ang pinaka-importante is the anti-radiation feature ng glasses natin. So yun na nga, if hindi maiwasan ng anak mo, or kahit ikaw mismo, hindi mo maiwasan na magbabad sa computer, sa gadgets, then magsuot ka ng anti-radiation glasses. Para at least kahit papano yung radiation ng cellphone mo, hindi siya direkta talaga sa mata mo. Ang cool nga ngayon kasi, di ba when you buy anti-radiation glasses, may kasama pa siyang papel for you to test the product, kung talaga bang may blue light protection siya. So let's invest on that kasi alam nyo ang mata pag nasira, ang hirap. Yung mga murang anti-radiation glasses sa Shopee or sa Lazada. And one more thing, this is very important, i-encourage natin yung mga anak natin na i-turn on yung eye comfort ng cellphone nila or gadgets nila. I'll show you. Ito yun, Yan. So it will make the screen a little bit yellowish, pero malamig siya sa mata. Somehow yung strain sa mata ng gadgets,
Pag naka-eye comfort, hindi ganun kalala. Ako personally, yung cellphone ko, naka-eye comfort siya. At syempre, it's important that we limit the use of the gadgets. Okay lang naman kasi na you're using your gadgets, lalo na kung for school purposes, pero yung sabihin mo na yung anak mo, you let them use the gadgets all day long, and they're very young, kumbaga yun ang pacifier mo sa kanila, then it's wrong. Kasi number 1 na masisira dyan, yung mga mata nila. So I hope you find these tips helpful. Let's help our younger generations. Kasi kung ako nga, middle age na, nabulag na, ano pa kayang future na naghihintay para sa mga kabataan natin na nag-umpisang magsalamin at a very young age? If you find this video helpful, please like and share it, lalo na dun sa mga alam nyong kailangan ng knowledge na to. So please share your thoughts, mag-comment kayo, whatever it is, your reaction on this video. Let's help everyone. At para sa inyong mga katulad ko dyan na may retinal detachment, stay strong tayong lahat mga kapatid. Laban lang. Keep fighting. Diba? And always trust in the Lord. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. That's it for today's video. I hope you find it helpful. Ay, nandyan ka pala, Jamie. Will you say hi to them? Come here. Hi. Bagong ligo po ako. Bagong ligo po ang Jamie namin. Oh, you say hi. Bye-bye. Thank you for watching my mommy's vlog. Have a good day po. Thank you. Thank you, kapatid, and God bless you.